Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. The same files. So, mabuti kung kausapin lang ni Yusek Claire si Secretary Vince. Wala pong dahilan. Bakit wala pang sagot si Secretary Vince o si Yusek Claire tungkol sa kanilang koordinasyon sa pagberipika ng authenticity ng mga files na ito? And for the record lang, sir, meron po bang, ano po yung mga nakita ninyong irregular dito sa mga inilabas po ninyong dokumento? Marami po ang pwedeng talakayin tungkol sa mga dokumentong ito. Pero ang siguro basic fact is, walang dahilan na hindi tayo transparent sa budget allocations ng ating mga distrito. In fact, some of this data is publicly available, including magkano yung budget na nasa gaan naman ng bawat distrito. Pero yung public data na yon na hindi pinipresenta on a per district basis alone ay surprising sa iilang mga mamamayan kasi ganyang kalaki pala ang nakukuha ng kani-kanilang mga distrito. Ang nakita kong reaction sa Facebook. 3.5 trillion pesos ang DPWH budget ng 2023 to 2026. Ang mga nakukuha ng mga distrito umaabot sa 50 to 60 billion pesos during that time period. Ang mga average siguro, kung 3.5 trillion divided by 253 districts, ay mga nasa 15 billion pesos. At sana napupunta sa magagandang mga proyekto ang 15 billion pesos per district DPWH budget. Pero ang hindi public sa mga files na ito, ang datos kung sino ang nagpro-propose ng mga proyektong ito. At ang isang terminology na na-introduce sa recent discussions surrounding the budget system of Yusek Cabral ay ang term allocable. So ayon sa mga files na ito, 401.3 billion ang allocable budget sa taong 2025. At ang non-allocable o outside allocable ayon sa files na ito ay nasa mga 600 plus billion pesos. Ang 401 billion pesos na ito ay ang district congressman pwedeng mag-errata o amend. Ang outside allocable naman po ay iba ang nagpro-propose ng mga proyekto. Maaaring meron din input or meron din alokasyon ang mga district congressman sa outside allocable. At yun din po ay pwedeng ipaliwanag ng DPWH paano dinidecide yung proponents para sa outside allocable. Pero para sa very short appreciation ng publiko, ang magandang tingnan nga po ay magkano ang allocable budget ng bawat district representative at tanungin paano ni Yusek Cabral kinompute ito. Ibinahagi po ni Yusek Cabral sa akin noong June 11 sa aming unang meeting sa kanyang opisina ang kanyang high-level budget allocation formula. At meron nga siya pong acronym dito, yung acronym nga niya po ay ang kanyang Baseline Balanced Managed Parametric Formula adopted in the National Expenditure Program Preparation. Pero ang lumalabas ay hindi naman ayon sa populasyon,
land area o pangangailangan ang budgetary allocation kasi may ilang mga distrito na napakalaki ang alokasyon kahit na mas maliit ang kanilang populasyon kaysa sa mga malalaking distrito na malaki ang pangangailangan pero maliit ang alokasyon. At ang nasabi ko na nga din po sa ibang mga interviews ay napansin ko nga po na may mga distrito na malaki ang populasyon at marami din po kasing mga contractor doon. Kaya maganda na isiwalat sa publiko ang budget ng bawat distrito at bahala na lang po ang publiko maghusga ano ang naging basehan para sa alokasyon ng DPWH sa kanilang mga budget. Wala pong dahilan na mag-cast out si Yusek Castro sa in-upload kong data. At I'm sorry to say this, but I think she will make a fool of herself because Secretary Vince and others in DPWH and others in Congress will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Okay. So basically you're saying may formula, hindi nasunod. Is that irregular? Hello? Wala pong formula. Ang una-unang sinasabi ko po ay kahit na hindi ako magsabi na may irregularity dito, mabuting malaman ng publiko ilang bilyon ang DPWH budget ng kanilang mga distrito taon-taon at sa nakaraang mga taon. Baka yung irregular nga dito, bakit ayaw isa publiko ang budget ng bawat distrito sa Pilipinas? Yan po ang irregular. Dapat malaman ng taong bayan saan napunta ang 3.5 trillion pesos budget. Kahit sino na magbibigay ng kanilang opinion, sa tingin ko naman wala naman argue against the need for transparency on the per district budget allocation. Yes, we agree on the transparency, but I just mean, meron po ba kayong plan? Yung irregular po sa akin is actually not the data. It's more the reaction na parang hindi pa nga nila isinas sa publiko ang kanilang available na budget data. Naglabas lang ako ng budget data tapos ganito po ang kanilang reaction. And all this time, until I brought it out, at ang data na ito ay nasa kamay ng napakaraming mga miyembro ng Kongreso at DPWH din, itinatago pa ang available naman pong data tungkol sa DPWH budget per district. Okay. So just to clarify, sir, will this, are you saying that this is just for transparency and you're not seeing any irregularity? Ang ICI at Ombudsman ay gumagawa ng mga investigasyon pa tungkol sa mga irregularities. Linking, for example, the proponents of projects to the contractors who are eventually awarded the projects. The budget data is a starting point. There might be some cases where prima facie, the proponent is linked to the contractor and that is an irregularity. But in other cases, there might have to be some further research on if there is a relationship between the proponent and the contractor, and maybe AMLAC can help find out if there was a financial transaction behind the insertion. But I think the most irregular thing here is bakit itinatago all these years yung budget per district data ng DPWH. At babanggitin ko lang din po na nung September, sinabi ni Sec Vince, isa sa publiko niya ito. Marami pong nagtatanong sa akin, bakit ko hindi ito isinapubliko nung September pa? Kasi sabi ni Sec Vince sa akin na isa sa publiko niya. Aaminin ko din po, marami sa Kongreso, nung sinabi ko gusto ko mag-privilege speech para isapubliko ito, nakiusap sa akin na wag isapubliko ito. Kaya mas gusto ko sana na si Sec Vince na lang ang magsasapubliko nito para hindi ako ang sisisihin ng ating mga kasamahan. Kahit hindi po ako kasama sa kwento, gusto ko lang lumabas ang istorya na to. At
Hindi po ito naitanong pa ng ibang mga media, pero naisapubliko na nga ito ng PCIJ noong Nobyembre. At meron po silang anonymous source para sa kanilang file. Meron pong ibang mga files sa kanilang istorya na galing sa ibang source. Pero ang ibang mga files ng PCIJ sa kanilang story noong November ay ako. Kaya kahit hindi po ako kasama sa story, okay lang sa akin. Gusto ko lang maisapubliko ang data ng budget per district. Noong November din, pinakita ko sa ICI at sa Ombudsman ang buong file na nakuha ko mula sa opisina ni Yusek Cabral at sinabi nila sa akin then, only then did they see it. And I'm thankful that this Tuesday, the DPWH finally turned it over to the Ombudsman after all of this happened. I think that I was the one who, in good faith, showed it to them in November, and yet I don't know why people are asking why I'm only talking about this now. I gave an interview in November also talking about this list, in fact, several interviews, and was saying that Yusek Cabral knows more about the DPWH budget than any other official, and that she should be made a state witness. At ikinalulungkot ko po na hindi ito na-actionan ng gobyerno. Pero for the record, nung November ko pa sinasabi lahat ito, nung buhay pa si Yusek Cabral. Okay, thank you po. Sir, ay, sorry, Marian, go ahead. Sige, go ahead ate. Come on na. Sir, itatanong ko lang yung in-upload nyo na 2023 to 2026 data. Meron din bang irregular doon? Again, yung irregular, bakit hindi ito inilalabas after all these years? Ang taong bayan ay may karapatan na malaman saan napunta yung 3.5 trillion pesos. Pero, aaminin ko, maraming mga kasamahan ko sa Kongreso galit. Dahil ngayon, nagtatanong ang mga taong bayan sa social media, ang laki pala ng budget, saan napunta? Maraming siguradong nakiusap din kay Sec Vince na wag isa publiko ito. Pero sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na gusto niyang maisa publiko ito. Kaya ako gusto nung una na si Sec Vince na lang ang magsapubliko nito para hindi ka questionin pa ng ibang mga ahensya ng gobyerno katulad ni Yusek Claire Castro ang authenticity na ito. Pero si Sec Vince mismo ang nagbigay sa akin ng ibang mga files dito. Hindi nga si Yusek Cabral ang nagbigay ng ilang mga files dito sa akin. Si Sec Vince ang nagpabigay sa akin ng ilang mga files dito. Kaya, I'm sorry, but there's a reason I suppose na hindi pa nagpahayag si Secretary Vince sa media. I don't know why Yusek Claire is not coordinating with him. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Sec Vince will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Sir, I am assuming that you saw the YouTube live of Yusek Claire Castro earlier today. Would you like to address her statements? I already did that. I don't know why she hasn't updated us on whether she's talked to Sec Vince, but the fact that she keeps on making statements, casting doubt on these files, might mean she might not have even talked to Sec Vince yet. And the dozens of other people that have these same files, Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Secretary Vince and many other people will confirm the authenticity of the file that I've uploaded.
Sir Yusek Castro also said that but hindi na lang daw kayo mag-file ng case. As I said a while ago, the budget data is not the full picture to file a case, but it should have been given to the ICI and the Ombudsman since September, as I discussed with Secretary Vince Dizon in September. I understood when I talked with Sec Vince in September that the files would be given to the ICI and Ombudsman. And I went to the ICI and Ombudsman in November and showed them the files. I think maybe they don't even know that I did that, but that was already published. It's not my fault if they don't know what I've already published. I showed them to the ICI and the Ombudsman already in November for them to make their case. And I hadn't done it in September because I thought DPWH already did it. So I did it in November, and I'm thankful that now the DPWH has turned it over to the Ombudsman. So I would actually appreciate it if Yusek Claire Castro will give an update correcting herself, because Sec Vin said that he was going to do it. I learned in November it wasn't done, and I did it, and they did it now after the public called to do it. But I hope that they can correct themselves, given that I was saying all these things since November. Sir, nako-confuse lang ako dun sa paki-clarify lang po yung earlier na sinabi nyo na walang irregular doon sa budget data, and that, yun nga, hindi enough ito to file a case. So why is there a big deal Okay. on this data? Kung maaari ko pong ipaliwanag. Kung meron 20 billion peso budget ang isang distrito sa isang taon, o 60 billion peso budget sa 4 na taon, that's not enough. But it's worth asking. Kung ang ibang mga distrito ay may 10 billion, at ang ibang mga distrito naman ay may 30, 40, 50, 60 billion, bakit? At saka, ano ba ang status ng 30, 40, 50, or 60 billion pesos na mga proyekto sa isang distrito? Kung substandard sila, baka nagkaroon ng maanumalyang transaksyon. Sino ba yung contractor? Ano ang koneksyon ng proponent sa contractor? Yan ang investigative work na dapat gawin ng ICI at Ombudsman. Ako po ay mambabatas at isinisiwalat ko po ito in aid of legislation, lalong-lalo dahil ngayon ang budget season at matagal ko na pong pinapanukala na dapat ang budget allocation ay hindi based on discretion, kung hindi based on an equation like land area population. Tulad po ng ating national tax allotment. Dahil pag may discretion, ang aking pananaw ay yan ang nag-give rise sa bentahan ng budget, na yun naman din po ay napatunayan. Pero I'll give one example of a maanumalyang budget allocation. Sa aking sariling distrito, ginawa ko na nga po ang investigasyon. Meron pong mga projects na itukoy sa mga files ay allocable mula sa district representative. At ang mga contractors ng mga allocable projects, sila ang malapit sa dating representante ng aking distrito. Ang iba ay kanyang mga kinakapatid o inaanak. At ang outside allocable naman sa aking distrito, kabilang po doon ang mga proyekto na nasa leadership list ni Yusek Cabral. At ang iba naman ay nasa Senti 20 list ni Yusek Cabral. At yun yung sinabi ko nung Nobyembre pa, na ayon sa mga listahan ni Yusek Cabral, tila na may pre-ordering ng mga proyekto sa DPWH-NET. So, I gave an example kasi alam ko sa sarili kong distrito, may 6 na proyekto si Congressman Edwin Garjola. 2 sa mga proyektong ito ay nasa leadership. At paumanhin na lang po kung sino man si leadership. Pero gusto ko lang malaman sana bakit si leadership nagbigay ng 280 million pesos na pondo
para sa 2 road projects sa Calatagan, Batangas. Alam ko po na may 2 road projects na ito. Marami nang pag-uusap sa Calatagan, Batangas kanino ang road projects na to. At sa listahan ni Yusek Cabral, nakapangalan nga ito kay leadership. At meron din 4 na road projects sa TUI Batangas na kasama sa listahan ni Yusek Cabral sa CENTI 20. At alam ko din po na ang 4 na road projects na ito ay kay Congressman Edwin Garjola kasi siya mismo ay kumausap sa akin tungkol sa mga proyektong ito. At doon ko nakita na may pre-ordering kasi nung August 2024 pa ang listahang ito tapos na-award sa mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola sa 2025, which gives rise for the ICI and the Ombudsman to investigate potential bid rigging for these 2 projects in the 1st District Engineering Office of Batangas. So, I'm using that as an example for your general question. What are the anomalies in this list? It is the basis for the ICI and the Ombudsman to connect proponents to projects and investigate if there are transactions that result in the budget insertion turning into a contract awarded to a contractor. Sir, did these things also happen in the 2026 budget? Yes. As Vice Chair of the House Committee on Appropriations, what did you do about this? By the way, yung sinasabi kong did these things happen in the 2026 budget insertions that are being hidden from the public, which I will say a bit more about later, have. And the projects have not yet been bid. Kaya baka maraming mga bid rigging ay mas-stop pa kung ma-bring to public attention ang practice na ito. Pero may isisiwalat pa ako mamaya tungkol sa mga budget insertions sa 2026. Yes, sir. I'm just saying, in my own district, we're making sure walang lutuan ng bidding sa DPWH simula ngayon. Pero based on all the data that I've seen and all of the testimonies of people in the 1st District of Batangas, halos lahat ng mga bids ng DPWH sa aking distrito ay luto. At yun po ay tugma sa sinabi ni former Undersecretary Roberto Bernardo, at bahala na lang po kung gustong sabihin ng iba na iniimbento ko lang ito, na luto ang karamihan ng mga bidding sa DPWH, pero yan po ang aking masasabi ayon sa aking karanasan sa unang distrito ng Batangas. Yes, sir. I reiterate my question as Vice Chair of the House Committee on Appropriations. What did you do about this? Nagrereklamo po ako bakit hindi natin una isinasa publiko ang datos ng bawat distrito. Kaya nga ibinigay sa akin ang datos na ito. So ako po ay sinserong nagpapasalamat kay Sec Vince kasi noon hindi ito ibinibigay. Nung pumasok lang si Sec Vince, ibinigay sa akin ang datos na ito. Pero sana, hindi lang ibigay sa akin, sana maisa publiko. Para makita ng ibang mga congressman din, kasi hindi nga buong kongreso may kopya nito. Pag makita ng ibang mga congressman ito, actually, favorable sa kanila. Makita nila all these years pala, mas maliit ang budget nila kaysa sa ibang mga distrito na mas maliit sa distrito nila. Magkakaroon talaga ng pagbabago sa sistema ng alokasyon ng budget basta may transparency kung ano ang nakukuhang budget ng bawat distrito. So my proposal is that the budget be allocated on an equation of land area and population. You can add other factors too if you want. It doesn't, my point is not what the equation should be. My point is that there should be an equation so that there is no discretion in selling of budgets. So that's what I've been advocating in Congress all this time. And I think that it has been taken into account to some extent, but more so the decrease in the CMPD and the DUPA was one progress that was achieved over the past few months, as you all know. I'm only responding to your question that as Vice Chair of APRO, that's one thing that I hope all of us in Congress can be proud of, na may konting progress naman po. Pero until
we're transparent on the budget allocations, I think that there's low-hanging fruit that we can still achieve, which is why I wanted all of this to come out before the ratification of the BICAM. Thank you, sir. Sir? Marian from TV5. So, sir, what's clear po is there's nothing irregular